mapapansin nyo kanina, siyempre ayoko namang isipin, ayoko siyang i-connect doon. Pero kanina, malumanay siya. Tama lang. Tama. Tamang treatment. Kasi ayoko naman siya talaga na lagi sumisigaw eh. Kaya nga ko siya minsan napapansin. Kasi marami siyang side comment. Tsaka yung boses niya, Attorney Claire. Oo. Marami siyang side comment na nakakasakit. Ng salita? Oo. Tusok. Sa puso. Sabog. Oo. Diba? Masakit. Oo. Makati ang harap ng DMCI daw, Attorney Claire. Ayun. Ba't mo nabanggit si Shanwin? Si Shanwin, thank you sa suha. Ay, wow. Suha. Sarap sa suha sa Davao. Sino ba mga taga Davao dito? Si Phil, taga Davao yan eh. Yan. Makati yan, harap ng DMCI. Okay. So, ready na tayo mga kayubi. Ano naman itong issue dito, Attorney Claire? Teka lang, babati mo natin ito si Cesario, ang KOG. Okay, from Eastern Samar. Hello. Ay, nag-hearing ako dati dyan. Sa Samar. Sa Samar. Di ko na alam kung Eastern ba siya, basta Samar. Tapos yung dinadaanan namin. May tricycle kasi kami. Tapos yung ditong gilid. Nararating mo, no? O yung gilid niya dito, tubig. Sa Samar. O, dito. Kasi hearing kami. Marami na, partner. Cotabato, Sultan Kudarat. Ang hindi ko pa napupuntahan, wala yatang court, hindi ko alam. Batanes. Talaga, Attorney Claire, sa Batanes. Mabot na ako na north and south. Ano pinakamalayo ko? Hindi ko alam kung ano mas malayo. Basta yun. Sultan Kudarat, Cotabato. Saan naghihiring ang Batanes? Pag sakali, no? Baka meron. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay. Tapos sa north naman, narating ko, yung letter T, ano mo yun? Letter T, pangalan. Bago magpagudpod. Letter T. Kumutan ko yung pangalan niya. Sa norte. Sa norte. Letter T, nakalimutan ko. Kasi Isabela. After Isabela, susunod. Layo. Minsan nagbabas lang kami. Wow, layo. Ayan, si Mitz PH. Okay, naon lang uli. Nakuungo, Mitz PH. We miss you. Ito si Talatak. Na-scam na naman si Sem. Ay, ikaw talaga. Kala ko naman kung ano. MGN Vision. Okay, parang nasabi din po ni Shanwin yung make or break kay Tulfo. Okay. Sabi ni Sam Japet, ayan, VAT car ko. Ayan, sabi niya, bakalan. Okay. Tapos, Francis Perez, good morning, Attorney Claire. Uy, mukhang nasa ibang basa si Francis. Tugigaraw. Ayun! Tugigaraw. Nagbabas kami dyan, papunta sleeper. Minsan, sarap-sarap, di ba? Doon lang ako na. Minsan kasi paggabi, di ba, hindi ako nakakatulog kasi gagawa ng papel. So, sabi ng asawa ko, pag nagbabiyahe ka, at least makakapagpahinga ka na. Cagayan. Tugigaraw, Cagayan. Tugigaraw. Saka yan, sa mga Birak, Catanduanes. Sa mga kayubi. Ang bilis nila sumagot, Attorney. Oo nga eh. Sa hindi ako masyado. Sa Visayas. Wala dyan. More on north. North. Tapos yung mga Bicol. Tapos south pa ba? Yun. More on sa Mindanao. Cebu parang wala. Pag-usapan natin ngayon. Kasi yung kay Kibuloy, actually pag-usapan na natin nung nakaraan eh. Oo. May nag-request kasi dito. Nung Martes. Okay, pag-usapan natin yung DMCI. Una-una. Dito kasi, syempre, sabi nga natin, malamang itong mga taon to lumapit kay Senator Raffy Tulfo, baka hindi sa RTIA, kasi tungkol to sa labor partner. Yung tipong, ang tagal-tagal na maibigay ng DMCI kung ano yung nilalaman sa desisyon. Okay? So, isa-isahin natin kaya yung iba, pagka ang lawyer, alam talaga yung mga proseso partner. Pwede niyang patagalin, pero in a legal way. Di mo yan masisisi. Okay. Diba? Kahit masama ang motibo nila, hindi mo yan masisisi because merong rules na pwede mong i-avail. Okay. So, dapat sana doon sa party na yun, hindi dapat magagalit si Senator Raffy Tulfo. Okay. Kasi, kahit siya ang maging kliyente, ganun din ang gagawin ng kanya mga abogado para manalo lang siya sa kaso niya. So, wag niya sisihin ang trabaho ng lawyer kasi hanggat hindi yan, sinasabihan ng Supreme Court na tumigil ka, hindi yan. kukontempt kita, hindi yan. at as long na nandoon sa tamang proseso. Oo, attorney. So, hindi nyo pwedeng sabihin na, gawin mo na to, hindi pa na pwedeng shortcut, talaga. So, ang isa sa hindi ko po nagustuhan kay Senator Raffy Tulfo,
Sabi ko, okay naman tumulong sa mga manggagawa. Walang problema doon. Yung may-ari ng DMCI, chairman niya at CEO, may edad na, Isidro Consunji, may edad na siya. Tapos, naidlip yata, matanda na eh. Sinigawan siya ni Senator Raffy Tulfo. Na parang kahit bilyonaryo ka, wag mong gawin dito yan. Through copy since last year, Your Honor. Attorney Maranan. Thank you, sir. Sir, as Attorney Garcia said, even assuming if there is no TRO... Excuse me, Mr. Consunji, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga naapin na empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. As... Bigyan natin ng coffee. Comsec, bigyan natin ng coffee. Anong gusto niyo? Black or cream? Okay, bigyan. Para magising to. Tignan natin kung totoo ba yung bintang ni Senator Raffy Tulfo na natutulog si Mr. Consunji. Tignan nyo sa video na ito. Nakapangalumbaba lang si Mr. Consunji. Lumingon pa siya kay Atty. Maranan nung magsasalita na ito. Mr. Consunji, please, huwag kayong matulog dito. Please, wala kami binibaby dito. Hindi porket bilyonaryo ka, tutulugan mo kami. Don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Huwag ka. Meron dito mga naapin na empleyado na napakatagal na. Tapos ngayon tutulugan mo para kayong naging sarcastic dito. Wag, bastusan yan. Wag mo kami bastusin dito. You don't have the right. Kahit na bilyonaryo ka, hindi ka exempted. Okay? Magpakatino ka. Gumising ka. Dilat mo mata mo. Go ahead, Attorney Maranan. Thank you, sir. Lumipas halos ang 7 segundo, 7 seconds lang, nung mapansin siya ni Senator Raffy Tulfo na di umano ay natutulog. Makakatulog ka na ba agad sa 7 segundo? Pinabulaanan ito ni Mr. Consunji na natutulog siya. Kami, don't do that. Pambabastos siya. Hindi pa ako natutulog. No, nakita kita, tutulog kayo. Wag ka. Pero ipinipilit ni Senator Raffy Tulfo na natutulog siya. Kaya ang tanong ko, kaya bang matulog ng isang senior citizen sa ganyang edad, agad-agad, sa 7 segundo, matapos niyang tignan si Atty. Maranan? Pero dahil nga, galit na si Senator Raffy Tulfo at medyo masakit na ang sinasabi sa kanya, hindi na siya sumagot. Pero, panoorin niyo ibang mga vlogs patungkol dito. Nakita ba nila ang sitwasyon na ito? Dapat ba talaga siyang sigawan ni Senator Raffy Tulfo sa kanyang ganyang kalagayan? So, ang tanong ko, nakakatuwa ba ang pagsitang ito na ginawa ni Senator Raffy Tulfo sa isang may edad na katulad ni Mr. Consunji? Gawin dito yan. Yan uubra sa amin. Parang talagang sinitad. Nag-viral siya tuloy. Diba parang hindi ko alam kung yung mga nag-vlog ba sinang-ayunan ba kasi kahit bilyonaryo ka. Parang ganon. Huwag mong gawin dito yan. Tapos sabi niya, hindi po, hindi, nakita kita. Natutulog ka, parang ganon. Sa akin lang ganito, partner. Di ko alam kung magtatapos si Senator Raffy Tulfo dito sa opinion ko, pero ito kasi sa akin. Una, may edad na yan eh. Pumunta yan kasi pinilit yung pumunta. When in fact, pag mga CEO, ang mga, siya na lang yung ano niyan eh, kumbaga, title na lang hawak niyan eh. Kasi para nandun pa rin yung image ng may-ari. Pero in fact, yung mga detalye niyan, sa legal department, real estate mortgage department, collection department, diba? Hindi na siya yung sa detalye, partner. Hindi na yan eh. When did you receive this notice from the court? January 3. Yes, sir. Did you brief the president of the MCI, Attorney Gascon? Yes. It seems that he does not know, he hasn't read the decision. He read
We briefed the chairman, Your Honor. Okay. What is now the recourse of the MCI after this latest court resolution, Mr. Consungi? I think we filed a motion for reconsideration. How can you file a motion for reconsideration? on This is January already 18th. the answer of the first motion for reconsideration. And you cannot file a second motion for reconsideration before the court. Our lawyers believe that it is not a second motion for reconsideration because the second decision was different from the first one. No, I don't think so. I'm not. I cannot judge that, sir. I'm not a lawyer. Kintataka, bakit kailangan nyo pang kumbidahin yung mismong CEO? When in fact, masasagot yan ng lawyers. Oo, mas Di ba? Masasagot yan ng lawyers. pagsasalita, oo. Anong purpose nyo para papuntahin nyo pa yung matanda? Ipamukha sa kanya na mali yung ginagawa ng mga lawyers niya. Sa kanya, kung sino yung paniniwalaan niya, kasi tao niya yun. Oo, attorney. Tama. Tao niya yun. Kung anong legal na gagawin hanggat hindi gumagawa ng krimen, wala silang problema dun. Di ba? So, ito ba't hindi na babayaran? Sabi niya, babayaran naman po. Paano niyo mabibigay yung lupa? Oo, yung mga talungan. The problem ito, partner, nagsala-salabat na kasi yung kwento. Mukhang, yung lupa kasi ang ibibigay doon sa mga manggagawa, but, ang problema kasi is, mukhang nabenta na. So doon magkakaroon ng salimuot. So hindi mo na yan pwedeng utusan na ibigay. Kasi meron ng buyers in good faith. Okay. Kanyo? So, sa akin lang, di ba, mga kayubi, siguro kung lawyer, yung nandoon, mas matatama ang pagtanong. Okay? So, sabi nga natin, sige, maganda na ang adhikain Senator Raffy Tulfo para sa mga manggagawa. Pero siguro, hindi lang tama yung mga tanong. Ang sa akin lang, partner, sige, unahin natin yung matanda. Hindi mo kailangan sigawan. Una, dapat itanong mo sana nang may paggalang. Sir, or Mr. Consungi, nakita ko po kayong nakapikit yung mata. Meron ba kayo nararamdaman? May tanda na kasi siya eh. Di ba? May nararamdaman ba kayo? Kasi hindi mo alam kung ang sugar ba niyan maayos, yung blood pressure ba niyan maayos. Tama. Di ba? Di ba, yung mga may edad, talagang, yun yan eh. Di ba? Tatanda rin tayo. Correct. Di ba? So, ang wish ko, sana, hindi natin maranasan to. Yung ganitong klaseng pagsigaw, pag may, baka uugod-ugod na ako, biglang, hoy, matanda ka. Di ba? Hoy, huwag kang bastos dito. Sana hindi lang. So, yun lang yung wish ko. Sana hindi niya na ginawa, lalo na yan, on air. Di ba? Diba saka may mga side comments kasi na, kahit bilyonaryo ka pa, bakit kailangan unnecessary. Ano bang meron dun? Di ba? Pwede ba naman, sir, bawal po dito ang umidlip. May nararamdaman po ba kayo? Kasi kung may nararamdaman kayo, ano muna? Pahinga muna kayo. Tubig. Tama, attorney. Sana, how I wish ganon. Oo, tama po. Diba? So, di ko alam kung madami ko kasi kung nakita nag-vlog, hindi ko naman napanood. Hindi ko alam kung ikinatuwa nyo ba na ganon ang ginawa. Kasi sa title, parang tinawag na bastos. Ang bilyonaryo. Parang, ang tanong ko lang, tama ba? Kasi kung sa isip nyo tama yan, marami nang gagayang ganyan. Diba? Kasi yan na yung nakikita nating trending. So yun lang sa pangalawa. Yun yung issue ko sa kanya. Sana kasi kung tatakbo siya sa mas mataas na posisyon, ganun. Dapat alam niya. Diba? Sige, pangalawa, may binabanggit sila about motion for execution. Diba? Ang nakikita ko kasi yung kwento, hinahanap ko kasi dito kung paano yun eh. Mga kayubi, hindi pwede basta-basta utusan ang mga taga-RD. Kung sino man yung pinatutunguhan ng desisyon. Sabi niya, may desisyon na to eh, ba't di mo pagawin? Hindi po yan kikilos hanggat walang writ of execution. Okay, tanda natin ha. Kahit alam na nila yung decision, kahit alam ko na, kahit nakakadinig ako dito sa Senado, na alam ko may decision, hanggat wala sa aking sinuserve na writ of execution, hindi yan kikilos.
Pag kumilos yan, partner, sasabihin may kinikilingan. Kaya dapat lahat may proseso. Yun yung ina-explain na isang lawyer. Na hindi niya makuha. Tapos sabi niya, nasan dito sa rules na kailangan ng second writ of execution. Hindi ko alam kung ano yung sinabi kasi wala naman dapat ganun. Kasi, ang nadinig kong kwento, kasi labor to, mga kayubi. Yes, attorney. So, ang sabi nung taga-labor arbiter, taga-NLRC, meron daw silang unang writ of execution. Pero ang dinig ko kasi ganito, kaya dapat ang unang muna tinignan ni Senator Raffy Tulfo, ano laman ng writ of execution. Kasi pag wala dyan, ang patungkol sa sinasabi mo sa RD, ano ibig sabihin, attorney? kaya halimbawa, kasi napanalo na daw yung lupa. So, dapat i-annotate na ni RD or ilipat na yung title. So, kikilos lang ang Register of Deeds. Basta may order. Okay? So, dapat hindi masalimuot yun. Kasi kung ang nakalagay doon, let's say dapat ilipat na from DMCI, halimbawa lang nakatitle sa DMCI, DMCI to the laborers. Yung title ngayon ng RD, hindi na sa DMCI. Dahil nabenta na sa iba. Hindi pa rin nila yon ma-execute. Okay. So nakita mo, kasi dapat bawat word nandoon sa writ of execution para gumalaw yung inuutusan mo. Hindi pwedeng, may decision, may certificate of finality. Paano kung nakapangalan na sa'yo? Wala na sa DMCI, dahil nabenta sa'yo. Makakakilos ba ang RD? Hindi. Yun. So, ang sa akin, pagkakadinig ko dito, sabi ng LNRC, may dati ng writ of execution, tapos nadinig ko pa na, since walang cash, pinasubasta. Pinasubasta. So, kung mapapansin nyo, mga kayubi, kung may unang writ of execution, para yun sa cash. Yun na, kasi hindi ko naman nakita nakikinig lang ako. Para doon yun sa mga cash na pwedeng singilin. Nung hindi makasingil, nagsubasta. Diba? Okay. So, ngayon, anong writ of execution yung sinasabi mo para ayusin sa RD yung title? Okay. Kung ang unang writ of execution, singilin sila ng cash. Ilipat na may cancel na yung title. Hinihintay lang pala kayo. Then do your job. Cancel the title. I will check po on the records. Issue a writ of execution. Pero po kung ang sinasabi po ng LRA ay yung writ of execution na nagmula sa NLRC, matagal na pong natapos kasi po ang kaso na to, 1997 pa po yata. So kung pong yung, kasi po di ba ang proseso po sa amin is that magkakaroon po kami ng desisyon at pagkatapos po ng desisyon na yon, maaring umabot hanggang Korte Suprema pero sa amin pa lang po, kahit po umakyat ng Court of Appeals yung respondent, mag-i-issue na po kami ng writ of execution. Ang writ of execution, meron na kayo na-issue na writ of execution? Meron na po ito kasi 1990s pa po na kaso ito So, ang nangyayari lamang po, Mr. Senator, pasensya na po. Ang nangyari lamang po is that wala pong nakuha na cash or pera para masatisfy ang judgment sa kaso na ito. Kaya po ang ginawa po ng aming sheriff ay sinubasta yung ari-arian o yung property nung respondent na siyang may titulo. Ang naging problema lamang po rito is that nun pong sinusubasta na, ang sinabi po bigla ng DMCI, hinarang po nila yung pagsubasta dahil ang sabi nila, nabili na raw po nila ang property na ito na dating pag-aari nung respondent sa original na kaso. Okay, so in short, meron na pong na-issue na writ of execution from the NLRC. So ngayon, ang gusto nila for the second time, mag-i-issue ulit ng writ of execution. Now, okay. Ngayon, nagtanong si Senator Raffy Tulfo kung mag-i-issue ng second writ of execution. Tignan niyo yung reaksyon ng commissioner ng NLRC. So ngayon, ang gusto nila for the second time, mag-i-issue ulit ng writ of execution. Now, okay, just for the sake of argument, halimbawa, nakasagot pa ba siya? Hindi, di ba? Kasi naguguluhan na sila kung ano ba yung sitwasyon. Ano ba ang sabi ni Atty. Maranan patungkol dun sa pagpapatupad ng decision? Napatupad ba ng sheriff
Pakinggan natin siya. Attorney Maranan? Yes, sir. Thank you. Sir, first of all, this is not, we completely agree with the NLRC. This is not the first, this is not a, the reason why the workers here were able to obtain title here was on the basis of a notice of levy of the NLRC. The property was sold in public auction, and sir, it was never redeemed. So in fact, the certificate of sale in favor of the workers, I think as early as the 1990s, I'm not absolutely sure of the date, sir, was already registered on that title. So it is, we are stunned that a title which already had a certificate of sale that became final because it was never redeemed, was somehow still transferred to DMCI, and that is the subject of the labor case, of the labor proceedings which occurred in 2011. Sinabi ng labor arbiter din, paano naman nailipat sa DMCI to, merong annotations already. So how is it possible that it was transferred in the first place to DMCI when the certificate of sale in favor of the workers was already annotated? Sino matibay magsagot dyan? May annotation na in favor yung doon sa worker, yung sa sale, and yet, ginawa nyo pa rin. Yes, Your Honor. I'd like to be clear with the record, Your Honor. The title in question, Your Honor, is titled 12619 in the name of Taguig Land Development Corporation. It was not yet, sir, transferred to the MCI, as per allegations of Attorney Maranan. The record states, as you can get it from a certified true copy, that the title is still with Taguig Land Development Corporation, coming from the property of Laxina. So it was transferred to Taguig. Now, the annotations at the back, I'm just running this based on records, ma'am, because I only assumed office last May 2023. So based on record, it was only the only annotation at that point was the notice of lease pendens, annotated. The document was dated February 23, 2009, and it was annotated or inscribed in 24th of February 2009. Then the next transaction was a consulta raised by the RD in 2011, wherein the resolution of the resolution of LRA is consulta number 5208, and that is where I was basing my decision based on the consulta decided by LRA. Based on records, ma'am, the next transaction was entry number 2012-008680, wherein a court order was issued by Toribio E. Ilao. Now, the next transaction would be the annotation of a master deed. No transfer yet has been made over the property to the MCI, Your Honor. Sir, if I may, sir. Ayan, nadinig niyo sa Senator Raffy Tulfo. Ang sabi niya, sino ang matibay sumagot dyan? May annotation na, pero ginawa niyo pa rin. Sino matibay magsagot dyan? May annotation na in favor yung doon sa worker, yung sa sale, and yet, ginawa niyo pa rin. Ito ang sagot ng taga-RD. Kasi ito ang nasa batas. Annotation at the back of the title, if there is no, whatever annotation it is, whether that is an involuntary transaction, if it is not a TRO or a status quo order, the RD can transfer. However, sir, such transfer will carry over whatever annotation it may have on the previous transaction, on the previous title, sir. That is how we do it in the registry, sir. The annotation, if there is no a hold TRO ordered by the court or a status quo order, the RD may transfer, but the annotation on the previous title must be carried over
on that succeeding title, Your Honor. Ganito talaga ang magiging reaction usually ng walang alam sa batas. Gets nyo mga ka-UB? So, hindi pwede na yung dating writ of execution para sa paniningil gamitin para do sa RD ma-annotate yung title. Because ang pinag-uusapan sa unang writ of execution is cash na mukhang nagawa na dahil nagpasubasta sila. O pag may ang problema nito, partner. Pag nagpasubasta yan, pero may pumasok na third-party complainant o third-party claim, ikaw, bumili ka. Wala kang alam sa problema nila, partner. Clean title ka. So, teka lang, lupa ko to, or kondo ko to, o unit ko to. Akin yan, oo. Buyer in good faith ako. Sabi, pasok ngayon na third-party claim. Maraming resources, maraming pera, pwedeng magtiis patagalan. Paano yung mga magagawa natin? Yung iba, pumupunta lang abroad. Kaysa mag-antay, mag-OFW na lang, ligtas na yung kampaning Mandarambong. Yung iba, uwi na lang probinsya, kaysa lang pabalik-balik, sa pamasahe. Nagsasawa. And this is what's happening right now. It's sa DMCI. Meron na desisyon yung Korte Suprema at lalabanan pa rin yung desisyon na yun. Kaya nga, sabi ko kanina, Mr. Chair, meron na palang decision yung Supreme Court, sinang-ayunan yung sinabi ng NLRC from the beginning na i-cancel yung title and the Supreme Court did agree. Tama, Attorney Maranan? Yes, Based sir. on that, their decision here? Yes, Your Honor. Okay. So therefore, kayo po, diyan sa LRA, Register of Deeds, kayo, dapat gumawa kayo ng aksyon. Maliban na lang kung kayo po'y nabayaran. Ano to? Bastusan to? O bintangan? Tandaan natin, sinabi ng taga-DMCI na meron pa silang pending motion for reconsideration. Hindi ba tinanong naman siya ni Senator Jinggoy kung matatalo? Ano ang gagawin nila? Di ba sinabi naman ng mga taga-DMCI na babayaran o bibigyan ng bagong unit? Basta magkukumplay sila sa decision. So bakit hindi muna hintayin yung result ng motion for reconsideration na final ng taga-DMCI? Lagayan agad talaga yung issue? Hindi ba ito nakakabastos sa ahensya ng gobyerno? Wala pa naman patunay. Siguro dapat patunay muna kung talaga nagkalagayan. Mahirap yung magbigay ng negatibong impresyon. Kasi yan ang titimo sa utak ng mga nakakadinig sa iyo tapos wala namang ebidensya. Akala ko ba bawal ang basto sa Senado? Sir, with due respect, sir, the LRAs readily will comply with the decision of the Supreme Court. So there's a decision already? Yes, sir. Yes, you're correct. May decision ng Supreme Court. Pero hindi ba may pending motion for reconsideration pa rin? So hindi pa to final. Kaya hindi nyo pwedeng cut the process para utusan yung RD na gawin yung inuutos ninyo. Hintayin muna natin magkaroon ng finality yung decision ng Supreme Court. Pag kumilos naman ang LRA or RD nang wala pang writ of execution at wala pang finality ang isang decision, sila naman na mapagbibintangan na baka nalagyan. Dahil yun ay wala sa proseso at yung inuutos nyo ngayon na kumilos agad sila, kahit wala pang finality ang decision ng Supreme Court, hindi iyon maaaring gawin ng RD at ng LRA. Yan yung pinapaliwanag nila sa inyo. Ganito talaga ang magiging reaksyon ng walang alam sa batas. It was raised in Consulta 5208, the issue of registrability of the court order. The decision of LRA was to annotate the registrability of the decision. But as to the cancellation of the title itself, we require the writ of execution to comply with that order, sir. Kaso sa Korte Suprema. Now that the Supreme Court has decided on it, that this entire property belongs to the workers, what now are you going to do with the unit owners? How are you going to settle with the unit owners? Of course, Your Honor.
we'll make them whole, sir. Either we return their money or replace the units if we get an adverse decision from the Supreme Court.